kalituhan at mga tanong ng mga OFW tungkol sa OFW Travel Pass ng DMW na soon nga na ipapalit sa OEC. So, ibig sabihin daw ba na hindi na kailangan mag-register sa e-travel kapag mayroon ng OFW Travel Pass? Guys, sa ngayon ay OEC pa rin ang gagamitin ng mga OFW na babalik or pupunta sa ibang bansa. Dahil under pilot testing pa rin ang OFW Travel Pass sa ngayon. Sa unang araw pa ng 2026 ito ipapatupad. Pero posible namang mapaaga, depende na lang sa magiging resulta ng kanilang pilot testing. Ngunit dito nagkakaroon ng kalituhan ang mga OFW na unang inanunsyo ng DMW na pag-iisahin na ang OEC at e-travel. At si mismong Secretary Hans Kakdak ang nagsalita at nagsabi na kapag nag-process ka sa DMW ay hindi na OEC ang lalabas, kundi e-travel pass na. Anunsyo ng Department of Migrant Workers o DMW na papalitan na ng e-travel pass ang dating Overseas Employment Certificate or OEC bilang pangunahing dokumento ng mga OFW na aalis ng bansa. Tiniyak naman ng kalihim na ang bagong sistema ay ligtas at protektado pa rin laban sa illegal recruitment. Narito ang balita ni Cherry Light. Kinumpirma ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na kasalukuyang isinasa ilalim sa pilot run ang bagong sistema at inaasang magiging ganap ang implementasyon ng paggamit ng e-travel pass kapalit ng OEC pagsapit ng unang araw sa susunod na taon o mas maaga pa depende sa magiging resulta ng pilot testing. Paliwanag ng kalihim, mananatili pa rin ang dokumentasyon at proseso ng pagpaparehistro sa DMW upang matukoy ang mga manggagawa at matiyak na matutulungan sila kung sakaling may aberya. Gayunpaman, hindi na OEC ang binibigay na resulta ng proseso, kundi iisang dokumento na lamang, ang e-travel pass. Sa bagong sistema, sapat na may e-travel pass at clearance mula sa DMW ang isang manggagawa upang makalabas ng bansa. Kasalukuyang nakapaloob ang serbisyo sa portal ng egov.ph, ngunit kinakailangang magparehistro muna ang mga OFW bago makakuha ng kanilang e-travel pass. In other words, maglalaho na yung OEC. But that doesn't mean na wala ng documentation requirements sa DMW. You will still enter the DMW app, get your workers registered with the DMW process there, and once cleared, may access na kayo sa e-travel pass, which is the outcome document, hindi na OEC. Tiniyak din ng DMW na mas madali at mas magaan ang bagong sistema kumpara sa OEC dahil online na ang proseso nito. Kailangan mag-login lamang sa egov.ph, piliin ang DMW icon at doon magparehistro. Pagkatapos nito ay otomatikong mailalabas ang e-travel pass na libre at walang bayad. Dagdag ng kalihim, tinatayang nasa 70,000 manggagawa na ang nakinabang sa pilot run. Kapag umabot sa 200,000 ang bilang ng mga gumagamit, saka ito ilulunsad ng tuluyan para sa lahat ng OFWs kabilang ang mga bagong hire. So merong 70,000 na ang na-push na namin to the e-travel pass within the EGOV. Na-push na namin sila sa e-travel pass issuance within the DMW system. Samantala, suportado naman ng Philippine Association of Service Exporters Incorporated o PASEI ang bagong sistema na sinusulong ng DMW para sa mga OFW. So napapabilis po ang pag-deploy ng mga workers natin, at the same time napapadali talaga ng husto kasi digital na po siya. So nabi-verify na po, hindi na kailangan maraming mga documents na dala-dala. Nababawasan yung bit-bit ng mga papeles. So now we go paperless. So this is a good and we welcome it na development. Para sa aming mga PRA, lalo-lalo sa mga OFW, ito po ay good news sa lahat kasi po ay list hassle na po ito sa PRA sa pagpapaprint ng mga documents. Tapos yung mga OFW po natin ay mabilis po ang process nila sa immigration kasi paperless nga po. Ngunit may inilabas silang video na OFW Travel Pass naman at hindi ito connected sa e-travel. At meaning din ay parang ito sa OFW Travel Pass at kailangan mag-register sa e-travel pauwi man sa Pilipinas
at pabalik sa ibang bansa dahil ang OFW Travel Pass ay hindi connected sa e-travel. At ito ay magkaiba. Hindi automatic na magkakaroon ka na ng e-travel kapag meron ka ng OFW Travel Pass tulad ng inaasahan base sa una nilang anunsyo. Kabayan, goodbye OEC, hello OFW Travel Pass. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na ang proseso para sa ating mga balik manggagawa na may valid contract sa same country, same employer, same job. Narito na ang OFW Travel Pass. Isang digital pass para sa iyong exit pass at OFW documentation. Anytime, anywhere, direkta sa iyong phone. I-download ang mobile app na eGovPH sa Google Play Store o App Store at gumawa ng bagong account gamit ang iyong valid email address at mobile number. Magtungo sa mga tabs na NGA, DMW, at balik manggagawa. Sa homepage, pindutin ang Travel Pass. At dito makikita ang iyong OFW Travel Pass profile at iba pang detalye. Goodbye OEC, hello Travel Pass. Para sa mga balik manggagawa, digital na, mabilis, walang abala. So guys, magkaiba ang e-travel at OFW Travel Pass. Kailangan nyo pa rin mag-register sa e-travel kapag uuwi sa Pilipinas at babalik sa ibang bansa kahit meron na kayong OFW Travel Pass. Pero nga, gaya ng sinabi natin kanina, na under pilot test run pa rin ang OFW Travel Pass. Dahil nga kahit ngayon sa akin ay error pa rin at no record found. Nag-acquire nga ako ng UWC exemption sa PAPSBAM at napakadali naman ako nakapag-acquire ng UWC exemption. At akala ko magiging okay na ang OFW Travel Pass pero no record pa rin. Pero maghihintay pa nga tayo ng update dahil nga under pilot test run pa lang ito. Sa mga OFW na wala pang eGov app dahil soon ay dito tayo kukuha ng OFW Travel Pass kapag ipinatupad na ito. Eto guys, meron akong video na step-by-step guide kung paano mag-create ng account sa eGov app. Tungkol naman sa MPIN sa mga nagtatanong, ang MPIN guys ay kayo ang gagawa na 6 digits at 2 beses nyong ilalagay. At dapat ilista nyo para hindi nyo makalimutan. Dahil yung MPIN na yan ang gagamitin nyo sa pag-login sa eGov app nyo kapag nakagawa na kayo ng account. Soon nga ay papalitan na ang UWC ng OFW Travel Pass na makukuha sa eGov app. At sa mga OFW na wala pang eGov app, eto guys, ituturo ko sa inyo ang step-by-step guide kung paano gumawa ng account sa eGov app. At sa mga nagtatanong naman kung paano daw kung walang Philippine number, pwede daw ba gamitin ang number sa abroad or sa ibang bansa? Ang sagot guys ay yes, pwedeng-pwede nyo gamitin ang number nyo sa ibang bansa at mamaya ay ipapakita natin. So para makagawa na kayo ng account sa eGov app, ay kailangan nyo mag-download ng eGov app sa Play Store. At after nyo makapag-download, ay eto ang lalabas kapag napasok nyo na ang app. So dahil nga para ito sa mga wala pang account, dyan kayo sa baba, i-click nyo yung Create New Account. Dito naman ilalagay nyo ang inyong pangalan, first name, middle name, at last name. Sa mga wala namang middle name, i-click nyo yung small box na I have no middle name. At sa mga wala namang suffix, ay iwan nyo lang yang naka-blank. At ilalagay nyo na ngayon ang inyong email address. And after that, click Create New Account. So, magsisend na sila sa inyo ng code sa inyong email address. And after nyo malagay ang code, ay lalabas ito. So, ilalagay nyo na ngayon ang inyong number. Kung wala naman kayong Philippine number, i-click nyo yung flag sa gilid at pipiliin nyo kung saang bansa kayo para malagay nyo ang number nyo sa abroad. And after that, click Next. At dito naman, ilalagay nyo ngayon ang inyong MPIN or ang inyong mobile PIN ng 2 beses. And after nyan mag-match, i-click nyo yung Next at eto na ang lalabas. Congratulations! You successfully created your account. At eto nga guys, dahil nga nakagawa na kayo ng account sa eGov app, ay kailangan nyo itong i-verify. Click Verify at lalabas ito. Dito naman, ang ilalagay nyo ay of course ay Filipino. And then, ilalagay nyo ang inyong birth date at kasarian.
Yung iba naman mga information ay automatic na nakalagay yan dyan dahil nalagay nyo na yan kanina. And after that, click next at lalabas ito, your address, country, Philippines, at ilalagay nyo yung province, municipality, barangay, at house number. Kung wala naman kayong house number, nilagay ko lang ay 000. At dyan naman sa line 2, iwan nyo lang yan, nakablank kung wala naman. At dito naman sa postal code, kung hindi nyo alam, ay i-search nyo sa Google. And after that, click next. Then dito guys, i-review nyo ang inyong mga information. At kung okay naman lahat, click next. At dito naman ay pipirma kayo gamit ang daliri nyo. And after that, click continue. Dito naman guys, ay magti-take na kayo ng photo. Sundan nyo lang ang instructions. Blink your eye, move your head, at kapag okay na at okay naman ang picture sa inyo, click yes, I'm happy. So hanggang dito na lang guys ang maituturo ko sa inyo dahil hindi na ako pwede sa document scanning or sa ID scanning dahil meron akong account sa eGov app. So sunod-sunod na yan guys hanggang sa matapos nyo hanggang maging successful. Sa susunod, ang ituturo ko naman sa inyo ay ang paggawa ng OFW Travel Pass sa eGov app. Sa mga nagtatanong naman kung paano daw kung nakalimutan na ang mobile number at ang email address at ang password o kaya naman na wala ang cellphone na nandoon ang number na ginamit sa eGov app, pwede daw ba gumawa ng panibagong account sa eGov? Ang sagot guys, yan ang aalamin natin dahil hindi ko pa naman yan nasubukan. Any concern naman about OEC or OFW Travel Pass ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo para mas malinaw at mabigyan kayo ng tamang impormasyon. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.